Bumisita rin ang rescue sa iba pang panig ng bansa para maghatid ng serbisyong totoo. Ang aming Kapuso Barangayan, dinayo, hindi lamang dahil sa kasiyahan, kundi para makapagbigay kaalaman din tungkol sa kaligtasan. Barangay Tatalag, Quezon City, involved residential like material. This is Coronel responding. Yung April nitong taon na to, nagkaroon tayo ng sunog episode na kung saan feature natin yung sunog nangyari sa Agham Road dito sa Quezon City. Aside from sa pagko-cover natin ng mismong sunog, nagsagawa ang rescue ng isang relief operation. Bale, naghanap tayo ng pwedeng maging partners natin sa mga relief goods natin, like mga tinapay, mga damit, ganyan. Sa trabaho naman natin, hindi tayo basta-basta lang nagdo-document ng mga gantong incident. Siyempre, like yung motto ng GMA Public Affairs, yung serbisyong totoo. Maraming salamat po sa lahat na nabigyan kami ng biyaya. Makaanoan pang araw-araw sa pagkain na lang, di ba? Mas importante pagkain. Nung nagsimula yung rescue, puro Metro Manila lang yung coverage natin. Nakakatuwa na this year na umpisahan na natin yung mga Kapuso Barangayan event kung saan nakakapag-out of town na tayo, nagkakaroon na tayo ng Kapuso Barangayan at serbisyong totoo sa mga probinsya at unti-unti nararamdaman nila na kaisa sila at kasama natin sila kung sa ginagawa natin. Salamat po at sa inyong patuloy at walang sawang pagsubaybay sa GMA Kapuso Network. Kaya po itong pagpunta po namin dito sa Davao City ay bilang pasasalamat po sa inyo po. At ang isa sa pangunahin din natin na isiparating na, siyempre, prevention is maganda yun eh. Kesa yung pag-aksyon, no? Mas mabuting wala ng mga aksidente, bawasan yung pagkawala ng buhay, at mawala yung pagkasira din ng ari-arian. Sa Kapuso Barangayan, bago tayo pumunta doon, nagkakaroon muna ng research kung ano ba yung pangangailangan ng lugar. Halimbawa, nung nagpunta tayo sa Davao, na-research natin na naging biktima sila ng isang malaking bagyo at flash flood. So, ang ginawa natin, nag-organize tayo ng isang event kung saan tinuruan sila kung ano yung mga dapat gawin kapag dumating yung ganitong kalamidad at ano yung mga dapat gawin para maiwasan na maisapanganib yung buhay kapag dumating yung ganong mga kalamidad. Kailangan talaga ng una at pinaka-importante na dalahin nila yung kanilang tinatawag namin na emergency grab kit. Tinatawag yan na emergency grab kit kasi andoon sa loob lahat ang kailangan natin gamitin papunta sa evacuation center. Kagaya ng flashlights, kagaya ng pagkain, yung crackers, kailangan natin. Kung pwede, makadala tayo ng paracetamol, kailangan makadala tayo ng tubig, kailangan makadala tayo ng damit. Para pagdating ng panahon kung merong mga pangyayaring ganito, pagdating natin sa evacuation center, pag wala pa ang tulong na dumating, coming from the government or other non-government organizations na mag-provide sa atin ng relief, at least may magagamit tayo, may maiinom tayo, may makakain tayo. Marami tayong naging katuwang dun sa mission sa Davao. Number one na dun, nagpapasalamat tayo sa local government unit. Kumbaga, in full coordination sila and assistance sa atin para maging successful yung activity na ginawa natin dun. Nandun yung Davao Rescue 911, kung saan sa overall sila yung nag-provide sa atin ng medical assistance sa mga blood pressures, yung mga first aid, naka-standby sila doon. May natutunan kami na masaya kami at saka lahat na sasaya namin ang mga staff ng GMA. Ang masabi ko, maraming salamat po kay Arnold Clavio, lalo na sa GMA Kapuso. Ang natutunan namin yung rescue, about sa rescue. Sa pamagitan ng programang ito, natututo ang tao paano maging handa, paano maging alerto, at maging alam nila yung mga kaligtasan dun sa tawag agad sa oras ng kagipitan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming programa, mga igan. Ako naman Arnold Clavio, at mula po sa lahat ng bumubuo ng rescue, isang ligtas at masayang Pasko sa inyong lahat.
Sige, don't worry. We don't need to move you first, ha? Hintayin natin yung ambulance kasi baka mamaya may damage ka sa katawan. Gagrabe pala. We'll attend to the patient first, ha? Hindi naman po ito unconscious. Naririnig ko po, bumungol yung pasyente.